sabay namin naranasan na may humawak sa likod namin. Kita naman sa video na wala namang tao. Hi everyone, welcome back to another episode of podcast. And for today, we have one of the hosts of the podcast, Huwag Kang Leading On, for our Halloween special. So we have Kap G here. So, hi po. Hi! Hello, kamusta kayo? Hi, so Miss Grace, ikaw ay isang freelance art director, illustrator, at isa sa mga pioneering organizers ng StickerCon Manila since 2018. At the same time, co-host ka rin ng True Crime and Horror podcast, Huwag Kang Leading On. So, can you introduce us yourself and ikwento mo kung sino ka on? Oh, wow. Okay. So, actually, gaya na nabanggit mo, isa akong freelance na art director and event organizer. So, yun talaga yung day job ko. I graduated kasi fine art. So, mostly art-related talaga yung jobs na racket, whatever na ginagawa ko. Sabihin na natin, during the day, then yung pagiging isang podcaster, it's a sort of a passion project for me. Like, hindi ko siya tinuturing na trabaho, pero kasi yun talaga yung hilig ko. Yung topic namin, which is horror and true crime. So, yeah, pag may time kami, lalo na nung co-host ko na si Mima, yun yung ginagawa namin. Gina-record kami ng mga kwentuhang nakakatakot, nakakatawa. Actually, magkahalo. Yeah. Kaya horror comedy. Horror comedy siya, oo. Okay. Pero how do you balance yung, sabagay, day job ninyo yung pagiging art director, pag-freelance, and then, paano nyo nababalance yung creative career niyo with your podcasting life? Actually, yung pagpa-podcast, I think siya yung bumabalanse talaga. Parang, if I find myself na puro art, puro trabaho, kumbaga siya yung nagbe-break ng routine. So, parang kumbaga siya yung nagbabalance nun for me. Naiiba yung mundo ko for a while. Pero how often ba na nag-shoot kayo? Dati kasi, like nung pandemic talaga, since lahat naman nasa bahay, diba? Almost parang 3 times a week. Gano'n kami kadalas talaga mag-shoot. Pero nung bumalik na tayo sa normal, yun na medyo syempre mas naging priority na ulit bumalik sa trabaho. So medyo na-reduce yun ng konti. So mga once a week, once every 2 weeks, ganyan. Pero always we still make it a point na gawin pa rin siya. Pero usually po ba, meron kayong regular na uploads? Like, yung iba kasi every Friday, every Wednesday, ganyan. Yun nga, during pandemic, very regular talaga kami. Like, twice a week talaga yung labas namin. Pero recently, dahil sobrang lalo na hindi nagmamatch yung schedule namin madalas ni Bims, parang ang nangyayari is once every 2 weeks. Yun, ganun yung labas namin na episode. Pero long format naman kasi episodes namin, like minsan 1 hour, 2 hours. So parang katumbas na rin yung 2 regular podcasts. Yeah. Sabagay yung iba kasi nakikinig sila ng podcast tapos ipapost muna nila kasi may gagawin sila, kailangan nila maging away sa phone. Tapos, with regards to dun sa StickerCon Manila, paano mo siya sinimulan since 2018? Yung StickerCon Manila kasi, para sa mga hindi nakakaalam, it's an art market. I'm not sure if familiar kayo, pero yung mga gatherings kung saan may different independent artists na nagbebenta ng stickers, prints, ganyan. So, dati, while doing my corporate job, yun yung isa sa mga side hustles ko. So, I sell my own stickers, I sell my own prints kasi nga as an artist. Tapos I figured, kasi noon yung prominent na markets is all about comics talaga. So, wala yung nakafocus doon sa mga stickers, yung mga smaller items. So, I figured nung time na yun, since wala pang gumagawa, try kong gumawa. So, yun, since then, hanggang ngayon naman, ginagawa ko pa rin siya. And lumaki na rin siya ng lumaki. Ano yun? So, parang may certain event na parang mga individuals, like mga content creators. Kasi di ba, like for example, yung mga nagmumotor, di ba, hinihingan sila lagi ng stickers. Yun ba? Parang ganun ba siya?
Pero ito talaga, ang kinikater namin is mostly mga art students, mga multimedia professionals na like, nagkikreate talaga ng art pieces nila na gusto nila ibenta sa mga tao. So, from digital products, naging print out siya na tapos doon siya ginagawa. Okay. Kasi minsan may mga ganyang event dito sa Trinoma, parang mga booth sila na nagtitinda. Yes! Ganun. Basically siya, Okay. Kasi di ba parang since nauso yung mga tumbler na dinidikitan ng mga stickers na dapat waterproof, gano'n. Parang siyang gano'n. Nice. Tapos, ano yung pinaka-fulfilling part ng pagbuo ng community tulad ng StickerCon Manila? Ng StickerCon, I guess yung nagbibigay ka ng avenue, ng opportunity for kids actually, mga students, to showcase their work. Kasi, kunyari, student ka, bata ka pa lang, wala ka pa namang like, ang hirap humanap ng mga places wherein freely and sa murang halaga mong mailalatag kung ano yung mga art klase ng creations na nagagawa mo. So by creating a community, na pagsasama-sama namin yung mga talented and skillful artists na yun, and nagiging aware yung mga tao na, may ganito pala. Marami palang mga talentadong individuals na kayang mag-produce ng different types of art. Actually, pwede natin siyang gawing event. Kasi we have a lot of connections sa mga P-pop group. And di ba usually ginagawa nila na animated yung mga characters? Yes, oo. Then pwede yun na maging project na pamimigay nila dun sa mga while they are on there. Tapos andun yung mga creators. Yes, oo. Nice, may collab na agad. May bago na agad na project. Yes, kasi po nag-events din kami before. So, yun. More on P-pop kasi nga. Actually, parang last year, nagkaroon kami ng K-pop themed na convention. Tapos yun, actually nahaluan nga ng P-pop Kasi parang we noticed na yung mga tao who are into K-pop, eventually na-appreciate din yung P-pop. So, gumagawa din sila ng merch. Nice. Kasi, at least di ba unti-unti natin natakit? Yes. Tama. Nice. Tapos since 2021 po, kasama mo na si Miss Mimay sa Wag Kang Lilipad. So, paano nagsimula yung idea ng podcast? Actually, 2019 pa. 2019. Like, pandemic talaga kami nag-start. So, kami ni Mimay, friends talaga, before everything else, friends naman talaga kami. So, ang isa sa mga common stuff na we share is, pareho kami mahilig sa horror. So, during that time, fan na kami ng mga foreign horror podcasts. Tapos, syempre napansin namin na parang, kung madami sa US, madami sa Europe, bakit wala masyado sa Philippines? That time, pero kasi ngayon, pag nag-browse ka ngayon, ang dami ng horror podcast. Pero that time sa Philippines, konti pa lang. And yung usual concentration niya is nasa YouTube. Tapos another factor is, karamihan sa kanila, lalaki, guys. So wala masyadong girls that time, particularly in the Philippine setting, na nagda-discuss talaga ng horror. So parang kami, out of the blue lang, sabi ko, pandemic naman, wala naman tayong ginagawa. Bakit di natin simulan? Magkwentuhan lang tayo, nakakatakot. Ganyan. So yun, one time, nasa bahay kami ni Mims, tapos may isa kaming mic, yun, nag-record lang kami. Nice. Yeah. Talaga siya nagsimula. Tapos talagang audio lang siya nagsimula. Audio lang talaga kami kasi wala naman talaga kaming intention magpakita ng face kasi parang feeling namin it's not relevant naman to the discussion. Tapos yun, saka introvert kami pareho talaga. So, pero syempre nag-evolve naman siya. We have video podcast naman na now. So yun, it's a long story. Pero yun, nag-start kami audio talaga. Kwentuhan lang talaga. And ang ganda kasi sa horror stories, yung imagination kasi ng audience, diba? Tama. Talagang sobrang, ako nga, sabi ko nga kanina, naliligo ako habang pinapakinig yung podcast. And then, talagang mai-imagine mo na something might happen while you're doing things, diba? Kaya hindi mo siya papakinggan na ikaw lang mag-isa. Hindi, although may matatapang talaga. Oo. Anyway, so sa dami ng pwedeng topics, sabi nyo nga,
isa na rin yun is because gusto din niya siya. Oo. Talagang yun yung interest Yun niya. talaga. So, bakit talaga nag-come up kayo doon sa ganung concept? Yun, bukod sa siya talaga yung gusto naming dalawa. Kasi parang for me, kung gagawa ka na lang din ng isang project na you're required, quote-unquote, required to talk about it, might as well yung something na malapit sa puso at saka alam mo talaga. Kasi hindi ka mauubusan yung sasabihin. Aside from that, yun din, na-realize, sabi ko nga kanina, konti pa yung mga babae talaga na gumagawa. So, on our end, as girls, it's some sort of empowerment kasi na makarinig na. Kasi di ba usually yung stereotype sa atin, mga girls, pag nanonood ng horror or ganyan, tayo matatakotin, tayo nagtatago sa likod ng mga partners natin na takot ako yan. Gusto namin i-prove ni Mimay na di lahat ganon. Like, may mga matatapang na willing mag-discuss ng gore, ng horror. Kumbaga, it applies actually to life na matatapang naman din yung mga babae. Oo. Nice. Meron pala siyang empowerment. Yes. Okay, so, yung ano yung pinaka-challenging at saka pinaka-rewarding part ng pagiging host ng Wag Kang Mimi? Pinaka-challenging, of course, is to come up with interesting episodes every week or every month. Kasi at some point, lalo na kami ngayon nasa 400 episodes na parang minsan, parang na-discuss na natin lahat, di ba? Parang may ganung feeling. So, that's the constant challenge. Tapos yung fulfilling part naman is, of course, every time na may mag-reach out na parang, uy, nakaka-relate kami, na-experience namin yan. Tapos, every now and then, may new listeners na parang, even at our 400 episodes, may magme-message na, kaka-start ko lang ng podcast nyo, marami pa akong hahabulin. So, parang, it's a rewarding feeling na some people actually find it worthwhile na pakinggan yung mga sinasabi nyo. Kahit between us memes, parang minsan kwentuhang kaibigan lang siya. Yun yung masayang part. And yun nga, 400 plus episode na siya. And then, madami nang nagsisend ng stories. Ay, sobrang madami. Nahirapan ba kayong isort yun? Like, kasi diba ang dami na minsan sa isang episode ninyo, parang ilang letters yung binabasa ninyo. Oo. So, paano niyo siya ina-arrange? Kasi, di ba, from ano ba, or pinipick ninyo yung tingin ninyong magkaka-genre tapos isang episode nyo siya ginagawa? Actually, chronological lang. Kung kailan siya sinend sa amin, yun yung sunod-sunod namin babasahin. Okay. So, first come, first serve siya, kumbaga. Oo. At saka parang na-notice din namin na may iba na pag nakapag-send na ng story, susundan nila ng part 2, part 3. So parang it just makes sense na sunod-sunod rin namin. Kasi yung iba parang, ay oo nga pala, di ba yung kwento ko nung una, ito yung nagsunod na nangyari. So, kaya sinusunod-sunod namin. So, ganun lang din siya. So, may specific story or episode ba na hanggang ngayon parang tumatak sa'yo? Ay, madami actually. Pero always naman namin binabanggit na yung interview namin with an exorcist na priest talaga yung isa sa mga favorites namin. Kasi nga, lalo na sa konteksto ng Pilipino na very Catholic-centric tayo, parang yung mga ganyang klase ng topic talagang nakakatakaw pansin, pero it's rarely discussed. So, naging guess ninyo yung... Guess namin yung isa sa mga kilalang exorcists in the Philippines. Oh. As in talagang nakikipag-cooperate sila to share the story? Oo, kasi parang on their end, si Father, nakalimutan ko yung name, sorry Father, ang dami na kasi namin naging guest. Pero on their end, kasi parang goal din nila to educate people. Kasi diba lalo na sa kwentong sapi, ang daming misconceptions to the point nagiging katatawanan siya. So parang goal din nila as exorcists to educate people na it really happens. And yung roots niya, it's very spiritual and hindi siya dapat ginagawang biro lang.
Kasi marami nagsasabi na kapag na-exorcist, it's either may mental condition Yes. or talagang health condition lang siya, Oo. diba? Tapos dun siya nagpo-fall kasi kapag nag-feature na siya sa TV. Oo. Kaya kailangan talaga meron din talaga mag-share ng story about their experience about it. Tapos among all those letters na na-receive niyo sa mga nagsasend ng letters, ano yung parang pinaka nakakatakot? Nakatakot. Ako on my end, yung aswang sa province na hinabol niya yung letter sender namin. Nung bata pa sila, yung umakit sila ng bundok. Tapos nung paggabi na wala, flashlight lang yung meron sila. Tapos nakita nila na may matandang sumusunod sa kanila. Like, very old lady. Pero parang kinilabutan sila to the point, at that point na they realize na bakit ang bilis-bilis niya maglakad. For an old lady. Oo. Imagine mo, gano'n. Oo, tapos tinatanong pa sila, parang habang in pursuit, sabi, saan kayo papunta? Ganon. Kinakausap pa sila. So parang, medyo kinilabutan ako sa part. Creepy rin kasi. Tapos gano'n, flashlight. Oo, tapos bumibilis siya. Tapos bumibilis yung lakad niya. Bumibilis yung lakad niya. Like parang, di ba pag old people, hindi mo na-expect na mabilis silang maglakad. Yun, naka-keep up siya eh. So parang hindi na siya matanda. Oo. So, sa tingin mo, bakit sobrang fascinated ng tao sa mga horror at true crime stories? Actually, may nadaan na kaming research dyan eh. Kasi kahit kami nun, tinatanong namin na parang, bakit ang daming nakikinig? Ang daming nanonood ng horror. Parang you're subjecting yourself to stress basically. Pero sabi daw may studies na it's comforting in a way. Kasi parang when you're watching or you're listening to horror, ina-anticipate mo yung danger. Di ba pag tayo natatakot, parang nawawala yung takot when we find ourselves na prepared, like, okay, ito yung gagawin ko. Like, we know ahead kung ano yung mga options natin. So, by watching horror, through others' experience, kasi diba, audience lang tayo, parang we empathize and we learn. Kasi, for example, serial killer movies. So parang ikaw, piniplace mo yung sarili mo doon sa victim, nakikita mo yung pagkakamali niya, na parang, ay, dapat hindi mo kasi pinagbuksan ng pinto, dapat dito ka tumakbo, dapat ito yung ginamit mo for self-defense. So parang, I guess yun yung appeal niya. It sort of prepares you for the worst. Kaya, yung mga tao, eager silang makinig sa kamanood. Oo. Kasi syempre parang dun mo makikita kung ano yung what will come eh. Possible na mangyari. Parang alam mo na kung ano yung susunod. Kaya yung imagination din nila kapag makikinig, parang ini-imagine na nila kung ano yung susunod na mangyayari. Kaya di ba usually kapag nanonood tayo ng horror movie, wala pa pero nagtatakip na tayo ng mata. Exactly. Saka nakikiramay tayo na parang, bakit mo ginawa yan? Sisigaw ka, di ba, na parang mali, dito ka, gano'n. Oo, totoo. Lalo na kapag, yun nga, kapag nasa movie ka. So, ikaw, bakit personally, interested ka sa true crime at horror? Ako, feeling ko, kasi pinalaki ako ng parents ko na exposed. So, parang bata pa lang ako, hindi naman sa namanhin, pero naging part siya ng development ko as a kid, na parang hindi kompleto yung routine ko pag wala siya. Saka very interested din talaga ako sa mystery. Siguro inquisitive lang talaga ako. Very curious kid lang ako na parang umabot sa point na pag may something that cannot be explained, masyadong misteryoso, gusto ko alamin bakit siya ganun. Like, hindi ako nakakontento na, okay, natakot ako. Pero gusto ko alamin, bakit siya nakakatakot? Saan siya nanggaling? So, ganun. So, curious din kami, ano yung perspective mo sa mga taong naniniwala sa paranormal?
As someone na naniniwala din sa paranormal myself, syempre nandun yung respect. Pero nandun din yung I wanna discuss. Kasi ang maganda sa paranormal, masyado pa siyang may malaking part pa of the paranormal that remains unexplored. So it opens a lot of discussions. And I guess yun yung masarap pag-usapan. And at the same time, sa 400 episodes na rin namin na nagawa, ang dami na rin namin natutunan na naging part na ng journey namin is to educate. Na itama yung mga misconceptions na, for example, yung pagsasaboy ng asin, it's not always applicable. Ganyan. So, I guess going back to your question, my opinion with people who respect the paranormal, I have who believe in the paranormal, I have a huge respect then for them kasi I treat them as people who keep their options and their mind open. Hindi, kumbaga, iba yung maging bukas ka kaysa yung maging hindi ka tumatanggap ng possibilities. Yun. Yeah, totoo. And yun nga, kasi nga, maraming discussion within paranormal. So, ang dami kasi niya, di ba? Parang, sabi nga nila, iba-iba din daw yung senses. Ang tawag din sa senses kapag meron kang gift. Yes. Like, pwede kang maging medium, pwedeng ikaw yung maging, yung sa'yo magsasabi, parang mga ganun. Or worse to worse, ikaw yung maging parang sa'yo, sasanay, parang gano'n. Diba? Yeah. So, ikaw personally, bakit ka interested dun sa ganitong topic? Bakit ako interested? Ayun nga, gusto kong matuto talaga. Basically, learning, kung isa-summarize ko siya into one word, learning talaga. Learning talaga. Meron ka na bang parang pinaka-worst experience? Hindi naman siya worst. Kasi, nababanggit na namin ito sa podcast na umabot na kami sa point ni Mimay, yung co-host ko, na hindi na kami ganun kadaling matakot. Borderline manhead na kami. Siguro, ano na lang kami, gulatin. Kasi diba lalo na sa movies, yung mga may shock factor na bigla na lang lalabas. Hanggang doon na lang. Pero yung maglilinger sa'yo na takot na parang, kunyari may magsabi sa akin na, uy, may bata dito na patakbo-takbo. Hindi na ako ganun natatakot. So, ano ba? Nagka-experience ka na? Oo, madami na. Like, yun nga, going back, umabot na ako sa point na parang hindi na ako natatakot. So, I'm always looking for the next level. So, recently lang, I tried joining a paranormal group who goes into ghost investigation. So, natry ko na siya a few times, like nagsiseance kami and stuff. Tapos, may isang paranormal case na nagpunta kami na we did a seance, tapos yung na-encounter naming entity was not your usual multo lang. Like, it's actually a demon. So, pag gano'n na yung encounter, hindi na siya biro. Hindi na siya yung tipong, ano lang yung gusto mo iparating na message. Hindi na siya gano'n eh. Parang mag-move on ka na. Ito talagang next level yung kaharap mo. So, hindi ko siya tinuturing na worse, pero it's more of eye-opener, intense yan. Na parang, hindi lang talaga siya nako-confine to elementals and ghosts. Parang may iba pa talagang other entities. Yeah, like recently lang, Conjuring, di ba? Yes. It's parang ganung level siya kasi it's demonic na ibang klaseng pakikipag-usap na sa negotiation na wala nang negotiation. At saka mas vulnerable ka kasi demonyo na yung kausap. Ano yun? Yung parang pag mga ganon, yung parang meron na talaga kayong naririnig or something is happening dun sa environment. Yeah, oo. Pero one thing I learned kasi yung effect niya, it differs to people. Like, sabi mo, di ba may iba't ibang senses. So, it depends on what sense is activated sa'yo. So, kunyari, yung gift mo is sa pandinig. So, kunyari may seance, may nag-manifest na entity, chances are maririnig mo siya.
Kung yung sense mo naman is vision, makikita mo siya. Basically, ganun yung logic. Ganun din siya. So, they are not working at the same time. Meron lang talagang Parang, so, kunyari, in a circle, may magsasabi, naririnig ko siya. May isa naman, nakikita ko yung anino niya. Tapos yung ibang highly activated, yung multiple yung senses, nakakausap, nakikita, naririnig, ganun. So, basically, yung handling nun is parang medyo na kayo, parang sanay na kayo, pero depende sa level nga nung mai-encounter ninyo. So, same din ba yun kapag kunwari nagre-record kayo ng podcast ninyo, tapos may mararamdaman kayong something, paano nyo hinahandle? Or naka-experience na ba kayo na habang nag-shoot kayo is meron na kayong parang na-experience na different na aura? Actually, marami na. Lalo na nung nag-intramuros kami. Yun kasi gabi kami nag-shoot na. Ang tapang din nila, diba? Dalawa lang kami nun. Tapos nag-intramuros kami. Tapos may isang part doon na nasa parang tunnel kami. Di ba marami tunnels? Inalaw kayo na pumasok? Oo, kasi naman siya, like, as long as open yung park, kahit saan ka naman. So, yun, sabay namin naranasan na may humawak sa likod namin. Tapos, kita naman sa video na wala namang tao. So, yung mga ganong moments. So, pag ganon, na lang, respeto na lang na kung kaya mo kausapin na, sandali lang po, mag-shoot lang kami. Ganon lang. Tapos, after, sige po, alis na kami. So, dapat kalmado ka din. Kalmado lang. Kasi, the more you panic, syempre, mas for me, the more you panic, mas ma-activate yung ibang senses. So, baka mas lalo kang maging susceptible to other entities na nandoon. Kasi di ba Intramuros, napaka-remarkable niya. Ang daming ang daming entities na pwedeng nandoon. Yes. And I saw na yung ibang mga videos ninyo sa YouTube is pumupunta kayo ng Baguio. Yung mga ganong nag-diplomat kami. Laperal. Pero yung Laperal ngayon is parang restaurant na daw yata siya. Unlike yung mga kwento before. Lalo na yung nag-trending na nagme-makeup siya dun sa may Laperal house. Grabe yun. Dahil nagkaroon siya ng kalmot sa katawan. Tapos, I don't know if this is okay lang. Pero I heard nung tawag dito, nung isa sa podcast na narinig ko is, yung letter ninyo is sinisend kay 30. So, sino si 30? Si 30 kasi, paano ko ba siya explain? Parang yung first few episodes of the podcast, marami nag-message sa amin na parang, ilan ba talaga kayong hosts? Parang bakit dalawa lang kayo laging nagpapakilala? Well, truth is, dalawa lang naman talaga kami. So, ang story pala noon, may multiple listeners na somehow may naririnig daw silang pangatlong voice na akala nila may pangatlong tao talaga. On our end, wala naman. So, I guess baka gusto nyo lang magparinig sa listeners talaga. So, kami as a way of acknowledging na ayaw naman namin i-dismiss na hindi, wala yan, lang yan, invento lang yan, or naririnig nyo lang yan. Binigyan namin siya ng nickname kasi pangatlo siya, so 30. Okay. Pero hindi, just as disclaimer, hindi siya every episode nandun. May certain episodes lang na may magsasabi sa amin na may kasama ba kayo na nag-record or something. Yung mga ganun siya. Narinig nyo na yun? Actually, hindi. Yun nga yung irony nun eh. Kaming dalawa, hindi namin siya naririnig. Pero yung mga listeners, somehow, naririnig daw siya. Kasi ang weird nun. Sila naririnig nila. Tapos kayo, syempre, i-review nyo yung recording, tapos wala kayong naririnig. Wala. Okay. Pero kayo mismo, nararamdaman nyo ba na kapag nagre-record kayo, there's something, or there's another person, or another entity na kasama ninyo, or wala namang instance na gano'n? Pag lang, ayun nga, like yung Intramuros, pag outside, mga on-site recordings, minsan may times na parang may iba. Pero, pareho naman kami ng response ni Mims doon. Tatahimik lang kami, tapos go on lang. Kasi, kung hindi naman namin sila binabother or something, go lang. Oo.
Kasi akala ko, nung narinig ko yung word na 30 is, parang yung kwento ko kanina na parang kayong may alagang entity. Yung parang kagaya ng kwento ka na sa akin na parang I know na talagang nag-i-exist siya. Parang ganon. So, hindi pala siya ganon. So, sa listener siya galing. Oo. Iba't ibang listeners yung nagsasabi. Oo. Ang nice no? Kasi ang weird, no? Yun nga. At so, na kayo, hindi nyo naririnig, pero yung mga listeners naririnig siya. Oo. Sinasabi ba nila kung ano yung mga naririnig? Like, hininga lang ba yun? Yung, yung iba parang may nag-hi daw, or parang nagsabi ng word na totally unrelated sa conversation, gano'n. May iba na parang pag nag-listen sila, wala na, hindi na nila naririnig. So, parang dumaan lang siya one time sa atin. Maglinis kayong tenga, baka tenga nyo lang yan. So, ano pa ba yung mga dreams and future plans ninyo kay Huwag Kang Lilingon? Naku, ang hirap kasi sa ngayon talaga yung focus namin is habulan yung pagbabasa ng mga listener stories. Kasi tambak talaga. Like, minabasa namin ngayon 2023 pa. Matapos pa lang kami ng 2023. So, 2 years. May backlog pa kami ng buong 2024. Oo. Tapos magdi-December na rin. Yes. Tapos hanggang ngayon, since may mga pumapasok na ng new listeners, always may nagsasend pa ng bagong story. Ang nice. Kasi syempre, at that point, alam niyo na growing na talaga siya. Yes. So, yung lumalaki na yung community and yung family ninyo. So, tingin mo ba, paano nakakatulong yung podcast ninyo sa listeners bukod sa takot? May natututunan din ba sila? Yeah, I guess naman, yun nga, after din na, parang, paano ko ba sasabihin? I think, lalo na dun sa mga OG listeners, yung like, nakasama na namin from the very start, nag-grow sila with us in a way na kung ano yung natututunan namin as we discuss, as we invite guests or experts, ayun, na parang nadidiscover namin na there's something more to mga, nakakita lang ng white lady, nakakita lang ng batang tumatakbo, nakakita ng babaeng duguan, na nakakatuwa na may mga nagme-message sa amin, nakasama ng mga stories nila na parang, kunyari, hi, feeling namin nakatira kami sa isang haunted na bahay, pero hinahayaan lang namin sila kasi nga, gaya nga ng turo nyo, okay lang naman to coexist. Yun yung mga ganong simpleng bagay na parang we get to teach people na respeto for everyone, whether nakikita mo or di mo nakikita. Huwag sila magpanik. Huwag sila magpanik. Parang ganun. Oo, kasi mostly ganun talaga yung, kahit naman sa iba ganun din naman lagi yung advice nila Calm down. Yes. Kasi baka mamaya, mapang-asar pala yung entity, lalo ka niyang patulan ka pa lalo. Diba? Pero, ang tawag dito, kagaya niyan, ang tawag dito, so marami nang nagsasend ng letters, madami na ring, wala pa kayong ginawang parang isang ang tawag dito, magkasama kayo tapos nandyan yung within the community, wala pang naging parang meet and greet, ganon. Actually, may naggawa na kami once. Nag-live reading na kami ng stories. Nagawa naman na namin siya. Nung pandemic, nagla-live din kami actually. Then, nung isang anniversary namin, nagpa-film showing kami, tapos kasama namin nanood yung listeners ng movie, ng horror movie. Pero nung nagsisimula ba kayo, naramdaman na ninyo na parang lalaki siya ng ganito? Actually, hindi. Lang ko talaga, low expectations. Parang yung goal lang talaga namin is magkwentuhan lang talaga. Oo, tapos nagulat kami na, marami pala talagang mahilig sa horror. And down, laki na, 400, magpa-500 episodes na sila. And pending pa kasi 1 year pa yung babasahin nilang letter. Madami-dami pa kami babasahin. Actually, magto 2 years na kasi patapos na rin yung 2025. So, ano yung advice mo doon sa mga creatives at podcaster na gusto ring magsimula ng project pero nahihiyang lumabas sa spotlight? I guess, simulan nyo lang. Yun lang naman talaga. Kung ayaw nyo magpakita ng mukha, may audio option naman talaga always. Diba? Diyan naman nagsimula yung mga podcasts. Yun, basta ilabas nyo lang.
magsisimula naman yun sa mga friends who are always there to support you. Like kami nga nun, okay na kami na friends lang namin yung makikinig. Okay din kami actually na walang makinig kasi sa group of friends namin, kami lang yung mahilig sa horror. So parang hindi na rin namin sila ma-force na makinig kayo kasi alam namin matatakot din sila. Pero one thing I learned sa 6 years na yun is you will always find your people. Basta ilabas mo lang. Yun lang talaga yung key doon. Ilabas mo lang. Kasi kung hindi siya nakalabas, paano siya mahanap, diba? So, kagaya nga nasabi mo kanina, nagsimula lang kayo na, nag-record lang kayo habang nagkikwentuhan, diba? Oo, yun lang talaga yun. Ganun lang siya kasimple. Oo. Oh, diba? Ang nice. Kasi yun nga, kung hindi nyo susubukang i-release, walang manonood. Wala kasi silang panonoorin or walang papakinggan. So, anong message mo doon sa mga listeners? Doon sa mga listeners ng Huwag Kang Lilingon? Listeners, unang-una sa mga OG listeners, salamat kasi sinasamahan nyo pa rin kami. Like, kahit ang dami naming backlogs ng stories. Sa mga new listeners naman, we hope you enjoy the ride. Like, sana masustain nyo yung hundreds of episodes na tuloy-tuloy lang. Then, as always, since may mga topics kami na talaga medyo sensitibo, lalo na pag true crime, ang message lang naman namin, if sa simula pa lang feeling nyo, it's not your cup of tea or masyadong mabigat para sa inyo dalhin. Lalo na ngayon, ang dami natin problema, tapos makikinig ka pa sa something stressful. It's okay to skip. Then, hanap ka na lang ng episode na sa tingin mo, kaya mo and mag-enjoy ka. Nice. Parang yun na panood ko, nanonood sila ng horror. Tapos on the other side, kapag wala tayo manonood sila ng cartoon. Para mabago yung mabago yung mood. Banlaw. Oo. So yun, super nice kasi di ba, 6 years na, akala ko nag-start lang kayo just recently. Pero kasi nung pinapakinggan ko nga, 400? Ano to, araw-araw sila nagre-release? Tapos yun nga, sabi ko, ganun kasi yung impact niya. Like for example, sa mga listeners na kagaya namin, talagang depende rin siguro kung gaano kalakas ang imagination mo kung paano mo siya papakinggan. And when it hits you, babalikan mo yung podcast kung saan mo siya pinakinggan. I think it's on how you deliver it din talaga. Yeah, but congratulations for upcoming 6 years and sana grow. I know it's growing kasi ang daming pending pa eh. So, it's another 365 episodes to come for that. So thank you so much po for for being here and wala man yung partner niya. Sana next time, no? May next year ulit na episode. Sama natin siya. Mas malaki yung group. Okay, so may invite pa namin kayo. Well, thank you so much po again. Thank you. Guys, follow nyo sila. Saan po kayo pwedeng i-follow pala? Huwag Kang Lilingon on Spotify. Then, may YouTube kami pero past episodes na siya eh. Pero kung curious kayo, nasa YouTube din kami. May TikTok din kami. Wala kaming recent upload sa TikTok pero yung mga past adventures namin like nung haunted house kami, kaya mga clips sa Intramuros. Kung curious kayong i-match doon sa pakikinig ng episodes nyo. Yun, nandun din kami. And socials, Huwag Kang Lilingon lang din. Okay. Sa Facebook po yun? Facebook, may Facebook community kami. Then, Twitter, yan, Huwag Kang Lilingon. Okay. Yan, so follow nyo sila guys. And I hope next time parang pure kwentuhan na gawin natin. Kung gusto niyo lang ganun episode, comment na lang ninyo. And then, let's invite them again. Okay, thank you so much po ulit. Thank you. Thank you so much, guys. Bye-bye.